Pinalayas ng anak ang kanyang mahirap na ina sa mismong araw ng kanyang kasal. Pero ang ginawa ng babae ay isang bagay na ipinagsisisi niya habang buhay. Hindi na bata si Almira, pero ayaw niyang ipadama sa mundo ang bigat ng pagdaan ng panahon. Sa kabila ng tuhod na madalas sumasakit at palad na magaspang sa kakalinis ng sahig, patuloy siyang lumalaban, kumakayod araw-araw sa iba't ibang bahay para may maipangtustos sa pagkain. Isa siyang simpleng babae, pero matatag. Lahat ng ginagawa niya, iniisip niya si Mateo, ang kaisa-isa niyang anak, na siyang pinag-alayan niya ng buong buhay mula nang iwan sila ng asawa. 2 taon na ang nakalipas mula nang maisipan niyang ilipat sa pangalan ng anak ang bahay na tinitirhan nila. Para kahit mawala ako may matitirhan siya, bulong niya sa sarili habang hawak ang mga papeles sa munisipyo, tiwala sa desisyong ginagawa. Pero ang pagmamahal na iyon, kalaunan, naging sagabal. Si Mateo na matagal nang walang trabaho, unti-unting itinuring ang ina na parang abala sa sariling bahay. Lumalamig ang samahan nila araw-araw. Madalas itong nakakulong sa kwarto, iwas makipag-usap, at kapag nagsasalita, laging may halong inis. Isang gabi, hindi man lang tumingin sa kanya mula sa cellphone, bigla na lang nitong sinabi, "Pwede ka naman sigurong maghanap ng ibang matitirhan, parang masikip na rito." Hindi sumagot si Almira. Nilunok niya ang sakit, itinupi ang mga pamunas na hawak at tahimik na pumasok sa kwarto. Sa dilim, mag-isa pinakawalan niya ang luha, hindi para magreklamo, kundi para maibsan ang bigat. Hindi iyon ang unang beses na ipinahiwatig ng anak na sagabal na siya sa mga plano nito. Sa mga panahong iyon niya nakilala ni Mateo si Isabela, isang dalagang maganda, edukada, mabait at higit sa lahat, mayaman. Galing sa isang pamilyang kilala at ginagalang. Iisa siyang babaeng kayang palamigin ang kahit anong sitwasyon. Nabighani si Mateo, pero higit pa roon nakita niya ang pagkakataon. Nagsimulang magsinungaling. Sinabing isa siyang co-owner ng isang kumpanya, ang bahay ay pamana ng mga magulang at ang ina ay laging wala abala sa negosyo. Busy siya palagi, magugustuhan mo siya, pero bihira siyang nandito, sabi niya, habang nakangiting parang sanay sa ganitong kwento. Walang dudang naniwala si Isabela. Alam ni Mateo ang ginagawa niya. Habang abala si Mateo sa bagong buhay na sinimulan, si Almira tahimik lang na pinagmamasdan ang pagbabago sa loob ng bahay. Mga bagong damit ng anak, pabangong hindi niya kayang bilhin, bulungan sa telepono, mga pintong laging nakasara. Napapansin niyang iwas na ito, na ipakilala siya o mag-imbita sa bahay tuwing weekend. Kapag tinatanong kung sino ang babaeng laging kasama, laging malamig ang sagot. "Wala yon, Nay. Huwag kang makialam." Dumadalas din ang pag-uwi nito ng gabi na halatang galing sa date. Hindi na siya kinakausap, basta na lang nagpapa siya sa bahay, nagpapalit ng muebles, nagpapapintura, nagpapadala ng kung ano-ano nang hindi man lang nagpapaalam. Lalong huminto sa pakikialam si Almira. Pilit niyang iniintindi. Siguro gusto lang niya ipakita na kaya na niyang tumayo sa sariling paa, iniisip niya, kahit di siya kumbinsido. Ang hindi niya alam, may mas malaki ng plano si Mateo. Balak na nitong alukin si Isabela ng kasal. At para maisakatuparan yon, kailangang walang sagabal, lalo na ang inang hindi kasya sa ginuguhit niyang kwento. Kaya hindi man lang niya ito sinabihan. Para kay Isabela, nasa malayong business trip ang ina. At ganito raw yon hanggang sa huli. Ipinagpatuloy ni Mateo ang kasinungalingan at tahimik na inihahanda ang kasal. Kaunting kaibigan lang ang sinabihan niya upang masiguradong walang makapagsasabi sa ina. At habang abala sa paghahanda, sinabayan pa ng dagdag na pagsisinungaling. "Gusto ng nanay ko ng pribadong kasal, ayaw niya ng gulo kaya hindi siya pupunta." Sa kabilang dako ng kwento, patuloy si Almira sa nakagawiang buhay. Para madagdagan ang kita, tumanggap siya ng bagong trabaho bilang tagalinis sa isang bahay ng mayamang lalaki. Sa isang kwentuhan, nabanggit nitong kilala niya ang pamilya ni Isabela. Napatigil si Almira. Tinulungan siyang siguruhin kung ito nga ba ang babaeng kasintahan ni Mateo. Nang makumpirma niya, ngumiti lang si Almira at hindi nagpahalata. Doon niya nalaman na malapit na pala ang kasal. Pag-uwi niya, sinubukan niyang kausapin si Mateo. Pero malamig lang ang sagot. Maliit lang daw ang selebrasyon at dahil gabi ito gaganapin,
Hindi na raw siya kailangang mag-abala. Hindi niya maintindihan, pero sinagot niya ng mensahe na susubukan niyang makauwi ng maaga mula sa trabaho para huwag palampasin ang espesyal na sandali. Sa umaga ng kasal, maaga pa lang ay gising na si Almira. Maingat niyang inihanda ang lahat. Kahit wala siyang formal na paanyaya, umaasa siyang nais pa rin siya ng anak na naroon. Oo, malamig ito at mailap, pero anak pa rin niya ito. Siya pa rin yung batang minsang umiiyak sa kanyang kandungan kapag nadapa. Yung natutulog habang yakap ang palda niya sa tuwing may kidlat. Ito ang anak na nasa alaala niya. Habang nililinis niya ang bahay ng bagong amo, laging tingin sa orasan, nagmamadali nagpadala pa siya ng mensahe. Bilis-bilis ko rito, uuwi ako agad. Gabi nga di ba ang kasal? Ang tanong niya, umaasang kahit papano, sasagutin siya. Pero wala siyang natanggap na sagot. Habang pinupunasan ni Almira ang mesa sa sala ng kanyang amo, napansin niya ang isang pilak na sobre na nakapatong sa tabi ng bandehang may mga kristal na baso. Nakaukit sa gintong, eleganting letra ang pangalan ni Mateo at Isabela. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Dahil sa pagkamausisa, lumapit siya. Maingat niyang binasa ang nilalaman at parang may malakas na dagok na dumapo sa kanyang dibdib. Nakatakda ang seremonya ngayong hapon, 3:00. Sandali siyang napaisip kung baka inagahan lang talaga ang kasal. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at binuksan ang usapan nila ng anak. Walang bagong mensahe, walang tawag, walang paliwanag. Biglang pumasok ang amo sa sala at nagsalita na para bang karaniwang usapan lang. Kakapadala lang daw niya ng regalo sa mga ikakasal. Sabi pa niya, nagsimula na ang kasal at sana raw ay huwag umulan dahil sa hardin ito gaganapin. Sinubukan ni Almira na magmukhang kalmado pero nanginginig na ang kamay niyang may hawak na pamunas. Malinaw ang nakasulat sa imbitasyon. Alam ng anak niya ang oras at nagsinungaling ito, sinasadya. Uminit ang mukha niya. Umalis ang amo ng walang kaalam-alam sa kanyang nararamdaman. Sumunod siya at mahinang tinanong kung pwede siyang umalis ng mas maaga. Pinaliwanag niyang may pupuntahan lang na event ng anak niya. Iniiwasang sabihin na ito rin ang parehong kasal na dadaluhan ng among mayaman. Abala sa cellphone ang lalaki at tumugon ng malamig. Papayagan lang daw siyang umalis kapag natapos na ang trabaho. 2 pa ang banyo at kailangan mo pang linisin ang mga kwarto sa itaas. Kung nalate ako, lalong hindi ka makakaalis, sabi niya, halatang walang pasensya. Bit-bit ang bigat sa dibdib at mga matang basa sa luha. Bumalik si Almira sa paglilinis. Inubos niya ang lakas para tapusin ang lahat ng mas mabilis kaysa karaniwan. Panay ang sulyap niya sa orasan. Habang tumatakbo ang oras, lalo lang siyang nababalisa. Nang matapos siya, palubog na ang araw. Nagpalit siya ng sapatos. Inayos ng konti ang buhok gamit ang salamin sa bintana. At sa parehong damit na ginamit niya, sa paglalampaso ng sahig ng amo, umalis siya ng bahay at naglakad ng mabilis. Habang buhay ang pakiramdam niya sa biyahe papunta sa lugar ng kasal. Pagkarating sa gate, sinalubong siya ng katotohanan. Nagsimula na ang seremonya. Tahimik ang kanyang mga hakbang habang dahan-dahan siyang naglakad sa damuhan, umiwas sa mga bisitang nakabihis ng magagara at hindi napansin ng karamihan. Maingat siyang naghanap ng pwesto kung saan makikita niya ang anak sa altar. Malakas ang tibok ng puso niya. Mula sa malayo, natanaw niya si Mateo, nakangiti sa tabi ni Isabela. Tahimik ang mga bisita, lahat nakatutok habang banayad ang tugtog. Malapit na siyang mapaluha nang mapansing may mga taong nakatingin na sa kanya. May pabulong-bulong, may mga matang humuhusga. May isang nagsalita ng malakas, tinatanong kung sino ang maruming babaeng yon at anong ginagawa niya roon. Lumapit ang isang gwardya. Napansin ni Mateo ang kaguluhan. Nang makita niya ang anyo ng ina sa gitna ng mga bisita, nakasimpleng damit at pawisan ang mukha, napatigil siya. Saglit siyang natigilan, parang hindi alam ang gagawin, pero agad siyang bumalik sa ayos, kunwaring nalito. Nang tanungin ng gwardya kung kilala niya ang babae, agad niyang sagot, "Wala akong ideya kung sino yan. Mukhang may sayad. Pakipalabas siya dito." Sinubukan ng gwardya na maging mahinahon, pero naglakad na si Almira. Nanginginig ang mga kamay at nangingilid ang luha. "Ako ito, anak. Ang nanay mo," bulong niya. Pero umatras si Mateo na parang hindi ka panipaniwala.
ang narinig. May tumawag sa pulis, ang babaeng to ay istorbo. Sigaw ni Mateo kunwaring galit. Nalingon ng lahat ang kaguluhan. Napatigil si Isabela, gulat na gulat, pilit inaalam kung sino ang babae. Kumalat ang bulungan sa mga bisita. Si Almira, hindi man lang nakausap ang anak, agad pinalabas ng venue. Gusto ko lang sanang masaksihan ang kasal ng anak ko. Paulit-ulit niyang sinasabi habang pinapalayas. Sa bawat hakbang, lalong lumulubog ang kanyang dignidad. Sa loob, pilit nagpapanatili ng ayos si Mateo, pero halata sa mga mata ni Isabela na may nagbago. Naglakad si Almira pauwi sa madilim na kalsada, buhaghag ang damdamin. Pagdating sa bahay, naupo siya sa gilid ng kama, tahimik lang. Walang luha, walang tanong. Hinubad ang sapatos, nakatitig lang sa pader ng ilang minuto, tinatanong sa sarili kung paano siya nagawang itakwil ng sariling anak. Mabagal ang paglipas ng oras. Gabi na nang marinig niyang bumukas ang gate. Sumilip siya sa kurtina. Naroon si Mateo kasama si Isabela, nagtatawanan na para bang walang nangyari. Binuksan ni Mateo ang pinto nang parang walang iniisip at nang makita ang ina sa sofa, napairap. "Nandito ka pa rin?" tanong niya. Malamig ang boses. Pinigilan ni Almira ang gulat. "Itong bahay ay akin na, Mama. Gusto kong magsimula ng bagong buhay kasama ang asawa ko, walang istorbo. Sana naiintindihan mo." Tahimik lang si Isabela, pinagmamasdan ang loob ng bahay. Napapansin ang mga bagay na hindi pa niya napuna dati. Tumayo si Almira ng dahan-dahan. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nakiusap. Pumunta siya sa kwarto, kinuha ang isang backpack na may kaunting damit, sinuot ang sapatos at bumalik sa sala. Huminto sa harap ng dalawa, tiningnan si Mateo nang may lungkot sa mata at mahina ang tinig. "Sana maging masaya ka, kahit sa kabila ng lahat." Tumango lang si Mateo at kinumpas ang kamay. Para bang sinasabi na pwede nang umalis ang isang taong wala ng halaga. Lumabas si Almira sa sariling bahay na parang isang estranghera. Walang tao sa kalsada, pero sa loob niya ay may bagyong bumubulwak. Bawat hakbang ay tila mas magaan kaysa sa nauna. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil sa katiyakang wala na siyang utang sa kahit kanino. Sa loob ng bahay, binuksan ni Mateo ang isang mumurahing siyampan at tumawa ng malakas, na para bang may napagtagumpayan siya. Nakaupo si Isabela sa tabi niya, tahimik, hindi makasabay sa kasiyahan. Tinitigan niya ang paligid, ramdam ang katahimikang iniwan ng ina. Nagpatuloy ang kanilang munting salusalo, pero sa hangin may bagay ng unti-unting nababasag. Ngayon, isang mabilis na pahinga. Para maipagpatuloy naming dalhin sa inyo ang ganitong uri ng kwento ng libre, hinihiling naming i-like ninyo ang video at mag-subscribe sa aming channel. I-type ang salitang hustisya sa comments. Maraming salamat at itutuloy na natin ang kwento. Sa sumunod na araw, nagising si Almira sa maliit na kwartong nahirapan pa siyang paupahan. Manipis ang mga dingding, kumakalansing ang kutsyon at ang banyo ay para sa lahat, pero kahit papaano, may espasyo siyang sarili. Huminga siya ng malalim, kinuha ang lumang folder na naglalaman ng lahat ng dokumento ng bahay at lumabas ng maaga, determinado siyang hanapin ang hustisya. Dumating siya sa opisina ng abogada na may matibay na lakad at pagod na mga mata pero puno ng dignidad. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagbigay ng bahay dahil sa pagmamahal, ang biglaang pagpapaalis sa kanya nang walang pasabi at ang kahihiyang inabot sa harap ng iba. Tahimik siyang nakinig sa paliwanag ng abogada at halos hindi makapaniwala nang sabihing may legal na paraan. Ipinaliwanag ng abogada na bagamat formal nang nailipat ang titulo ng bahay kay Mateo, maaring ituring na paglabag sa tiwala ang ginawa niyang pang-aabuso, lalo na't pinaalis si Almira ng walang tirahan o alternatibo. May mga nauna ng kaso tungkol dito. Hindi madali, pero may pag-asa, sabi ng abogada. Hindi nagdalawang isip si Almira. Hindi ko gusto ng paghihiganti. Ang gusto ko lang ay mabawi ang pinaghirapan ng sarili kong mga kamay, sagot niya bago pirmahan ang mga dokumento. Habang umaandar ang kaso, bumalik siya sa dating trabaho. Naglilinis siya ng banyo, nagpapakintab ng mga bintana, inaayos ang mga aparador, lagi sa katahimikan. Hindi na siya gaanong nakikipag-usap sa mga kapitbahay, iniiwasan ang usapan tungkol sa anak, at sa hapon ay madalas umuupo sa tabi ng bintana, hawak ang malamlam na kape.
Para bang may nawalang bahagi sa kanya na hindi niya alam kung kailan babalik. Pero sa loob-loob niya, may bago na siyang tinutunguhang direksyon, isang matibay na hangarin para sa katarungan. Sa bahay na iligal na niyang inaangkin, ninanamnam ni Mateo ang mga unang araw ng bagong buhay. Pinalamutian ni Isabela ang sala ng mga bulaklak at magagarang unan at masigla namang pinapangako ni Mateo na bibili sila ng mas malaki, mas karapat-dapat na bahay. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Isabela ang mga bagay na dati hindi niya alintana. Hindi raw pumapasok si Mateo sa trabaho, hindi umaalis ng maaga, iniiwasan ang mga kaibigan o kapamilya niya. Nang gustong makilala ng ina ni Isabela si Mateo, sinabing may lagnat daw siya. Nang may inihandang salusalo ang pinsan, hindi ito sumipot at sinabing nasira ang kotse. Nagsimula nang magduda si Isabela. Sa isang kwentuhan kasama ang kaibigang malapit sa pamilya, nabanggit ng pahapyaw na ang bahay na tinitirhan nila ay dati palang pag-aari ng ina ni Mateo. Naistorbo siya. Naalala ang payak na babaeng lumapit noong kasal nila at ang desperadong tingin nito. May hindi tama. Naghintay siya ng tamang pagkakataon at saka nagtanong ng diretsahan. Umiwas si Mateo, tumawa. Sinabing wala lang yon. Pero nang nagpumilit siya, nagsimula itong gumawa ng mga kwento. Marami kasing isyong emosyonal si Mama. Kailangan ko na siyang ilayo. Mahirap man pero kailangan. Nakakasama siya sa akin. Matigas ang pagkakasabi niya. Hindi na sumagot si Isabela. Tumayo lang siya at pumasok sa kwarto, tahimik. Isang linggo pagkatapos tumunog ang doorbell bago magtanghali. Nakaslippers si Mateo nang buksan ang pinto at bumungad sa kanya ang isang court officer kasama si Almira. Sabi sa ng kautusan ng hukuman, may 20 minuto kayo para alisin ang inyong mga gamit sa bahay. Ang pagmamayari ay ibinabalik kay Ginang Almira, dating may-ari, ayon sa desisyon ng korte, anunsyo ng opisyal. Napatulala si Mateo sa katumingin sa ina. Ano to, kalokohan to, busigaw niya tinangkang takutin ng opisyal. Tahimik lang si Almira. Nakatayo lang siya matatag, hawak ang sariling bag. Narinig ni Isabela mula sa kusina at dali-daling pumunta sa sala. Nang maintindihan niya ang nangyayari, nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Sabi mo sa akin, ang bahay na to, bulong niya, hindi makapaniwala. Sinubukan ni Mateo magpaliwanag, mag-imbento ulit ng dahilan, pero wala nang bisa. Niloko mo ako sa lahat? Pinaalis mo ang sarili mong ina sa bahay niya at pinatira mo pa ako rito na parang wala lang. Tanong niya, bakas ang matinding pagkadismaya sa mga mata. Tinangkang lapitan ni Mateo si Isabela, nagmakaawa, nangakong aayusin ang lahat. Pero umatras si Isabela halatang diring-diri. Hindi ikaw ang taong inaakala kong kasama ko. Hindi ko kayang makihati sa buhay ng isang tulad mo, sabi niya habang nagsisimula ng iligpit ang mga gamit. Napahiya si Mateo at napilitang umalis sa bahay na may ilang pirasong bagahe lang. Walang tumulong sa kanya. Sa gilid ng kalsada, paikot-ikot ang tingin niya, hindi alam kung saan pupunta. Sumakay si Isabela sa isang ride app nang hindi man lang lumingon. Pumasok si Almira sa sarili niyang bahay. Hawak ang susi at ang puso niyang hati sa sakit at kaginhawaan. Walang pagdiriwang noong araw na yon, walang ngiti. Tanging katahimikan ng isang taong tinapon pero bumangon na may dignidad, na ibalik ang hustisya. At ang anak na minamaliit ang sariling ina, unti-unti nang nauunawaan ang bigat ng bawat desisyon. Hindi nagtagal si Isabela bago magdesisyon. Ilang oras pa lang matapos silang paalisin ng korte, bumalik siya sa bahay ng mga magulang. Tahimik na nag-empake at saka tinawagan si Mateo para sabihing tapos na ang lahat sa kanila. Dumating si Mateo doon, pawisan, kinakabahan, at pilit siyang pinapaniwala gamit ang mga pangako at pilit na luha. Pero matatag si Isabela. Hindi ako mamumuhay kasama ang lalaking sinungaling, nanliliit sa sariling ina at bumubuo ng buhay sa kasinungalingan. Wala kang dangal, sabi niya, hawak ang strap ng maleta. Lumapit si Mateo, iniabot ang kamay pero umiwas siya. Mas kailangan mo ng salamin kaysa sa akin, dagdag pa niya bago isinara ang pinto sa harap ng mukha nito. Lumabas si Mateo ng gusali na tila wala sa sarili. Magulo ang buhok, gusot ang suot at walang direksyong pupuntahan. Kinuha niya ang cellphone at nagsimulang magpadala ng mga mensahe sa mga kaibigan, dating kaklase
at mga kakilalang matagal nang walang ugnayan. Tumawag siya sa mga numerong halos nakalimutan na, umaasang may mag-aalok ng matutuluyan kahit panandalian. Pero kung may sumagot man, maiksi at malamig ang tugon. Karamihan ni hindi na sinagot ang tawag. Isang kakilala lang ang nagsabing pwede siyang pagbigyan isang gabi lang at halatang labag pa sa loob. Tinanggap na lang iyon ni Mateo at nagtungo roon na may dalang backpack na minadaling buuin, hindi alam kung anong gagawin kinabukasan. Samantala sa bahay kung saan siya pinalayas, dahan-dahang naglalakad si Almira sa bawat sulok. Bawat pader na kanyang hinahaplos ay may kasamang alaala. Nakakita siya ng kahon na puno ng lumang litrato, nakatago sa loob ng aparador. Umupo siya sa sahig ng sala, hawak ang mga larawan na tila huminto sa oras. Ilang minuto siyang hindi kumikibo. Pagkatapos lumabas siya sa likod bahay at sinimulang linisin ang hardin. Maingat niyang pinulot ang mga tuyong dahon, binunot ang mga damong ligaw na kumalat na sa gilid. Winalis niya ang daanan, inayos ang mga paso, nilinis ang bintana. Unti-unting bumabalik ang dating anyo ng bahay. Sa panlabas kalmado si Almira, pero sa kalooban may malalim na lungkot, isang uri ng sakit na hindi niya ibinabahagi kaninuman. Para bang nawala na ang anak niya sa isang mundong hindi na niya kilala. Sa kabilang distrito, si Isabela naman ay pilit pa ring nilulunok ang lahat ng natuklasan. Ang kasinungalingan tungkol sa bahay, ang pagpapaalis sa ina, ang panlilinlang sa kasal, at ang kayabangan ni Mateo, lahat-lahat ay mabigat. Kahit anong pilit, hindi niya maintindihan kung paano siya naging ganoon ka-inosente. Ngunit may isang imahe na paulit-ulit sa isip niya. Ang babaeng simple pinalaya sa sariling kasal, nakauniporme ng panglinis, malungkot ang mga mata, pero walang anumang panlalait sa labi. Ang babaeng iyon ay ina ni Mateo, at naloko rin siya tulad ni Isabela. Dahil sa bumabagabag na damdamin, nagpasya si Isabela na puntahan si Almira. Madali niyang nahanap ang tirahan at dumating siya bandang hapon, may dalang maliit na palumpo ng mapuputing bulaklak. Kabado siyang pinindot ang doorbell. Binuksan ni Almira ang pinto, nakaayos ang buhok, simpleng kasuotan, may tuwalya sa balikat. Nagulat siya sa pagdating ni Isabela. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang dalaga. Humihingi ako ng tawad. Sa lahat, hindi ko alam ang totoo. At kung nalaman ko lang noon, hindi sana nangyari ang lahat ng yon, aniya taos-puso. Sandaling nag-alinlangan si Almira, pero binuksan niya ng mas maluwang ang pinto at inanyayahan si Isabela na pumasok. Umupo sila sa kusina. Tahimik ang simula, maikling tanong, mahinang sagot. Pero unti-unti naging mas palagay ang loob nila. Ikinuwento ni Isabela kung paano sila nagkakilala ni Mateo, ang mga sinabi nito tungkol sa ina, ang mga kasinungalingang tinanggap niya bilang totoo. Si Almira na may ibinahagi ang tungkol sa pagkabata ng anak, sa pagpanaw ng asawa, at sa dahilan kung bakit niya inilipat ang bahay sa pangalan ng anak. Masakit para sa kanya ang magsalita, pero hindi siya nagtanim ng galit. Tumahimik si Isabela ng matagal bago muling nagsalita. Napakatatag mong babae, higit pa sa iniisip ng iba, sana may magawa ako para makatulong. Ngumiti si Almira at nagpasalamat. Ang pagpunta mo rito, dala ang katapatan, ay sapat na para mapanatag ako, sagot niya habang isinasali ng kape sa dalawang lumang tasa. Matagal pa silang nagkwentuhan. Pinuri ni Isabela ang bahay, binanggit ang ganda ng mga bulaklak sa hardin, at nagbigay pa ng ilang mungkahi na kayang gawin kahit maliit lang ang gastos. Nakinig si Almira nang walang pagmamadali, may interes. Nang dumating ang gabi, nagpaalam si Isabela na may mahigpit na yakap, nangakong babalik. At tinutuo niya iyon. Doon nagsimula ang isang pagkakaibigang hindi inaasahan pero totoo. Dalawang babae na sa magkaibang paraan ay nasaktan ng iisang lalaki. At ngayoy natagpuan sa isa't isa ang respeto at pagkakataong muling bumuo ng isang bagay na mas maganda kaysa sa nawala. Samantala, si Mateo ay muling natulog sa hindi sariling bahay sa isang masikip na sofa. Walang alam na unti-unti nang gumagalaw ang mundo kahit wala siya. Kinabukasan, maagang nagising si Mateo sa siksik na sofa kung saan siya nakitulog. Masakit ang katawan, gutom ang tiyan, at magulo ang isipan. Kinuha niya ang cellphone at nagsimulang maghanap ng trabaho sa social media. Isinuot ang natitirang malinis na damit
na medyo formal, inayos ang buhok sa sirang salamin ng banyo at lumabas ng bahay na may dalang marupok na resume nakatiklop sa bulsa. Nagsimulang kumatok sa mga pinto, pumasok sa maliliit na tindahan, panaderya at palengke, nag-aalok ng kahit anong trabaho. Kapag tinatanong tungkol sa karanasan, nauutal siya. Lumaki siya sa kabutihan ng ina at sumunod sa pagtitiis ng asawa. Hindi siya kailanman nagtatrabaho ng seryoso. Hindi siya sanay sa customer, wala siyang sertipikasyon at ang tanging kakayahan niya ay ang pagtakpa ng kakulangan gamit ang mga salita. Sa isa sa mga interview, sandaling tiningnan siya ng manager ng masinsinan at nagsabing nakita na raw niya ang mukha ni Mateo sa isang post online. Sinubukan ni Mateo na ibaling ang usapan pero sinabayan ito ng malamig na komento. Narinig kong pinalayas mo ang sarili mong ina. Ang ganitong kwento sirang-sira ang tiwala. Dito teamwork ang mahalaga. Kailangan namin ng taong may integridad. Tahimik na umalis si Mateo, ramdam na marahil mas kumalat na ang kwento niya kaysa sa inaakala niya. Dahil sa frustration, sinubukan niyang kontakin si Isabela. Nagpadala ng mensahe, tumawag, hinanap sa social media pero nakablock na siya sa lahat. Tinawagan niya ang opisina kung saan ito nagtatrabaho pero sabi ng sekretarya, hindi raw pwedeng ipasa ang tawag. Bilang huling paraan, nagtungo siya sa tirahan ni Isabela. Tinangkan niyang pumasok pero pinigilan siya ng mga guwardiya. Nakilala siya ng isa sa kanila. At bago pa siya makapagsalita, sinabi agad sa kanya na bawal siyang pumasok o mag-iwan ng mensahe. Pilit pa rin si Mateo, naghintay siya ng ilang oras sa tapat ng gusali, umaasang makikita ito kahit saglit. Ngunit nang dumilim, napagtanto niyang wala siyang magagawa. Bumalik siya sa lugar kung saan niya iniwan ang bag, hindi sigurado kung may matutuluyan pa siya ngayong gabi. Basag ang kanyang pagmamataas at lalong lumalalim ang kawalan ng pag-asa. Nagpasya si Mateo na puntahan ang bahay ng ina. Tahimik siyang naglakad sa mga kalsada, hindi lumilingon, may backpack sa balikat at pagod na mga paa. Huminto siya sa kabilang gilid ng kalye nang matanaw ang pamilyar na gate. Isang paso ng mga bagong bulaklak sa may pintuan at malinis na kurtina sa bintana ang nagpakitang maayos pa rin ang bahay. At doon niya nakita ang hindi niya inaasahan. Lumabas si Isabela sa gate na may ngiti sa mukha. May hawak na munting pakete. Sa tabi niya, si Almira dahan-dahang naglalakad, nakangiti rin. Nag-uusap silang parang magkakilala na matagal na. Nagpaalam si Isabela sa dating biyenan sa pamamagitan ng halik sa pisngi at tumawid ng kalsada. Napatigil si Mateo, hindi makagalaw. Nang sinubukan niyang tumawid upang lapitan sila, napansin siya ni Almira. Bumusangot siya at tinangkapang lumapit, pero iniangat ng ina ang kamay. Hudyat na huwag na siyang lumapit pa. Kung ang pakay mo ay ang bahay, wala na tayong dapat pag-usapan. Legal na sa akin na ulit ito. At simula ngayon, isa ka na lang bisita kung papayagan ko. Matigas na wika nito. Yumuko si Mateo. Sinubukan niyang ipaliwanag na nagsisisi na siya, na hindi siya makahanap ng trabaho at wala nang nagtitiwala sa kanya. Nagkamali ako, ma. Isa akong hangal. Naniwala ako sa buhay na hindi naman akin. Akala ko, kaya kong alisin ka sa landas at ayusin ang lahat. Pero nawala sa akin ang lahat, amin niya, nangingilid ang luha. Nakapusod ang mga braso ni Almira. Sandali, bumalik ang sakit sa mukha niya. Hindi mo lang ako inalis sa daan. Pinalayas mo akong may kasamang paghamak. Nagkunwaring hindi mo ako kilala. Nagsinungaling ka sa babaeng nagmahal sa'yo. Ibinaba mo ang dignidad ko sa harap ng maraming tao. At pagbalik mo sa bahay, sinabi mong hindi na ako nararapat doon. Naiintindihan mo ba ang bigat ng mga salitang yon? Mabigat ang kanyang tinig. Nilapitan siya ni Mateo pero umatras si Almira. Hindi ka pwedeng umasta na parang walang nangyari. Pinapatawad kita bilang ina. Pero wala akong obligasyong tanggapin kang muli sa bahay na kinuha mo sa akin. Nagsumikap si Mateo na magpaliwanag. Humingi ng tulong, nagsabing hindi niya kailangan ng kama o pagkain kahit maliit na sulok lang. Huminga ng malalim si Almira. May lakas ka para bumangon muli. Pero hindi na sa akin manggagaling yan. Mahal pa rin kita bilang anak pero sarado na ang pintuan ko. Sa ngayon iyon ang kailangan, mariing sagot niya bago siya tumalikod at pumasok. Sumara ang pinto ng matigas, walang sigawan, walang eksena, pero puno ng katiyakang may nagbago ng tuluyan. Naiwan si Mateo sa bangketa ng ilang minuto,
hindi makagalaw. Ngayoy tuluyan ng bumigay ang kanyang luha. Marumi ang kanyang kasuotan, punit ang backpack, at ang katahimikan sa paligid ay tila sumisigaw. Dahan-dahan siyang lumakad, walang direksyon, ang mukha basa ng luha na hindi na niya sinubukang itago. Hindi na siya ang dating mayabang. Hindi na siya ang asawa ni Isabela. Hindi na siya ang may-ari ng bahay. Isa na lamang siyang lalaking pilit inuunawa kung paano siya humantong sa ganitong lalim. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng mga pinili niyang desisyon. Makalipas ang 1 linggo, halos hindi na niya makilala ang sarili sa salamin ng istasyon ng bus. Malalim ang mga mata, manipis ang bigoteng hindi na naahit, kupas ang mga damit at halatang pagod ang mukha. Malayo na siya sa lalaking mayabang na ipinagdiwang ang bagong kasal sa pamamagitan ng pagpapaalis sa ina sa bahay. Mula nang tanggihan siya ni Almira at iwan ni Isabela, nabubuhay na lang siya sa pabor ng iba. Natutulog sa pautang na kutsyon, kumakain ng kung anong meron at tanging dignidad lang niya ang natitira salamat sa isang trabahong nakuha niya bilang katulong sa isang maliit na tindahan. Kaunti lang ang kita sapat para makakain ng simple. Ang trabaho niya ay magbuhat ng kahon, maglinis ng estante at mag-check ng stock. Malamig ang pakikitungo sa kanya ng mga kasamahan. Walang nagtitiwala. Lahat sila'y nakarinig na ng balita tungkol sa anak na nagpalaya sa sariling ina para magpanggap na may marangyang buhay. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Mateo ang bigat ng isang sira-sirang reputasyon. Araw-araw bago pumasok, sinusubukan pa rin niyang makipag-ugnayan kay Almira. Nagpapadala ng sulat sa pamamagitan ng kapitbahay, nagpapakiusap sa kakilala o nagiiwan ng papel sa gate. Wala roon ang anumang kahilingan, tanging mga paghingi ng tawad at pagsubok na makipag-usap. Wala ring bumalik na sagot. Samantala, sa loob ng bahay ni Almira tila ibang kwento ang namumuo. Madalas nang dumalaw si Isabela sa dating biyenan. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa itsura at pinanggalingan, mabilis silang nagkaroon ng koneksyon. Madalas silang magkwentuhan ng matagal tungkol sa pagkain sa ayos ng bahay at sa mga personal na karanasan. Si Isabela na halatang nahihiya sa mga nangyari ay sinadyang ipakitang hindi siya sang-ayon sa mga kasalanan ng dating asawa. "Isa kang malakas na babae at marami akong matututunan sa iyo," sabi niya isang araw habang tinutulungan si Almira maglinis ng veranda. Si Almira, sa kanyang tahimik na paraan, ay ngumiti, nag-alok ng kape at tinanggap ang presensya ng dalaga ng walang galit. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula ng tumulong si Isabela sa maliliit na pag-aayos sa bahay. Nagdala siya ng pintura para sa bintana, nagbayad ng manggagawa para ayusin ang gate, bumili ng mga bagong basahan, mga bulaklak para sa hardin, at ipinakilala si Almira sa isang maliit na grupo ng kababaihan sa komunidad kung saan siya tumutulong. Dapat mo silang makilala. Mga taong tunay na pinahahalagahan ang mga bagay na mahalaga, mungkahi niya. Tinanggap ni Almira ang alok, higit sa lahat bilang pasasalamat kaysa sa kagustuhang palitan ang kanyang mundo. Alam niyang bitbit pa rin niya ang kirot ng nakaraan, pero nauunawaan niyang ang panahon lang ang makapagpapagaling sa lahat. Isang maalinsangang Sabado ng umaga, lumitaw si Mateo sa harap ng bahay ng kanyang ina. Mas payat na siya ngayon, nakalaylay sa katawan ang maluluwag na damit, at ang sapatos ay butas na sa unahan. May dala siyang plastic na bag na may ilang piraso ng gusot na damit. Huminto siya sa tapat ng gate, nakayuko ang mga mata. Pinagmasdan ang bagong pintura sa labas, ang mga paso ng halaman na maayos ang ayos, ang malilinis na kurtina. Sa pagitan ng mga siwang ng bakod, nakita niya ang anino ng ina na papalapit sa bintana. Nakilala agad siya ni Almira. Tahimik lang ito, pinagmasdan lang siya. Sa labas walang sinabi si Mateo. Tumayo lang siya roon ng halos 5 minuto, nakatitig sa bintana. Alam niyang nakikita siya nito. Alam niyang alam nitong naroon siya, sa kabila ng gate. Pero walang sino mang gumalaw. Walang salitang namutawi. Wala ni isang hakbang mula sa loob ng bahay. Nanatiling nakatayo si Almira, tahimik na nakamasid, matatag ang tingin. Hindi iyon galit, hindi rin pagkamuhi. Isa iyong malinaw na desisyon. Hindi bubuksan ang pinto. Hindi pa. Siguro, hindi na kailanman. Yumuko si Mateo, umatras ng isang hakbang at dahan-dahang tumalikod. Nagsimulang maglakad paalis.
hindi lumilingon. Nakayuko ang katawan, mabigat ang mga balikat, at ang tingin ay nakatuon sa lupa. Hindi lang ang plastic na bag ng damit ang pasan niya, kundi ang bigat ng lahat ng maling pagpiling ginawa niya. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang ibig sabihin ng tunay na pag-iisa. Walang ina, walang tahanan, walang pagmamahal. Sa loob ng bahay, huminga ng malalim si Almira at lumayo sa bintana. Bumalik siya sa kusina kung saan naghihintay si Isabela, nakaupo na at may 2 tasa ng kape sa mesa. "Siya yun siya, di ba?" tanong nito. Mahina ang boses. Tumango si Almira bilang sagot. "At ayos ka lang ba?" tanong muli ng dalaga. Kalma ang tugon ni Almira. "Nandito pa rin ang sakit pero hindi na ako hawak nito. Siya ang matututo sa paglipas ng panahon. Ako, natuto na." Uminom silang 2 ng kape sa katahimikan ng ilang minuto hanggang sa ngumiti si Isabela at inilabas ang isang papel na puno ng guhit. "May mga ideya ako para sa ayusin yung baranda. Sigurado akong gaganda yon. Pwede tayong maglagay ng duyan dito, di ba? Tapos pinturahan yung pader ng mas maliwanag na kulay." Ngumiti rin si Almira. "Maganda. Medyo matrabaho pero sulit naman." Habang abala sila sa pagpaplano, nakaupo sa mesa na may mainit na kape, mahihinang tawanan, at mga papel na may doodles, tahimik ang tunog mula sa kalsada sa labas. Sa di kalayuan, papalayo si Mateo, paliliit sa gilid ng daan, dala ang mga piraso ng kanyang pagmamalaking wala nang kayang itayo. Muling umuusad ang buhay pero hindi para sa kanya. Hindi pa. Nanatiling buhay ang bahay at ang mga natira sa loob nito, sa wakas, namumuhay na muli sa kapayapaan. Maraming salamat sa pagsubaybay hanggang dulo. May isa pa kaming espesyal na kwento na handa na para sa'yo, lumilitaw na ngayon sa iyong screen. I-click mo lang para mapanood. Sa mundong puno ng katahimikang may kasamang sakit, pinili mong makinig hanggang huli. Kung may naantig sa'yo sa kwentong ito, isubscribe ka na. Malaki ang maitutulong niyan para maipagpatuloy namin ang paghahatid ng mga tunay na kwento na karapat-dapat marinig. I-komento kung taga saan ka nanonood. At kung maaari, i-share mo rin. Minsan, ang pagkalat ng isang kwento ng pagbangon ay pagkalat rin ng pag-asa.